po muli mga kaguro, kaibigan at kaempleyado at kayo po ay nagbabalik sa panonood sa ating YouTube channel. At maraming salamat po sa iyong patuloy na pagsuporta, pag-like at pag-subscribe sa ating maraming videos. At maaari nyo rin kaming bisitahin mga kaibigan, kaguro at kaempleyado sa ating Facebook page at Attorney Resty T. Adaraya. Mga kaibigan, pag-usapan natin ang Republic Act 11313 or the Safe Spaces Act at tinatawag ding Bawal Bastos Law. So ano nga ba ang saklaw ng batas na ito, ang Safe Spaces Act o tinatawag din itong Bawal Bastos Law or the Gender-Based Sexual Harassment? This law covers all form of gender-based sexual harassment committed in public spaces, educational or training institution, workplaces, as well as online. So saklaw ng batas na ito, lahat ng mga pambabastos, usually the gender, a particular gender, na ginagawa sa public spaces, sa educational and training institution, sa paaralan, or in the workplaces, and even online. Halimbawa, mayroong isang tao na patuloy na nagsisend sa iyo ng text messages, minumura ka sa text messages, private messages na ikaw lang ang nakakabasa. So hindi ka maaring mag-file ng online libel because the requirements for the libel is that the post or the message must be read by at least 2 persons. Pag personal, pinapadala sa iyo ang messages, pamumura, pagbabastos, at kung ano-ano pang mga messages sa messenger, hindi mo man siya maaring ma-filean ng cyber libel, online libel. Maaari ka namang makapag-file ng violation against Safe Spaces Act or Bawal Bastos Law. So what are these public space that is referred to under the law? Ano yung mga public space na tinutukoy ng batas? So kung ang pambabastos ay mangyayari sa kalsada, sa building, restaurant, cafe, public works, school and churches, government offices, malls, public market, transportation terminal, even in a public washroom, public toilet, or public utility vehicle, nakasakay ka ng jeep or ng bus, doon nangyari ang pambabastos, saklaw yan ng batas na tinatawag na Safe Spaces Act. What are the acts covered by this law? Nandyan ang catcalling or unwanted remarks directed towards a person. This is commonly done in a wolf whistling, yung paninipol na padaan ka sa kalsada at ikaw ay sinipulan ng mga tambay dyan sa kanto. So maaari kang mag-file ng kaso in violation for Safe Spaces Act. Mayroon ding tinatawag mga misogynistic remarks or slur. These are statements indicative of feeling of hating a woman or belief that men are inherently better than women. So yung mga statement, mga pahayag na mas malakas, mas nakakataas yung mga lalaki kaysa sa babae, yun ay isang pambabastos din sa mga babae. And also, bawal din yung transphobic remarks or slurs, statement that are indicative of fear, hatred, aversion towards a person whose gender identity expression do not conform with their sex assigned at birth. Ayan. So, ikaw naman, dito naman sa transphobic remarks, binabastos mo yung mga tao na iba yung gender identity kaysa doon sa kanilang kinagisnan. Halimbawa, sila ay bakla, pinili nila na maging
bakla, yun yung kanilang gender identity, o kaya maging tomboy, pero ikaw, binabastos mo sila, hinuhusgahan mo sila sa kanilang gawi, hinuhusgahan mo sila sa kanilang mga pananamit, kanilang pananalita, maaari kang makasuhan sa bawal bastos law. Or the sexist remark or slurs, statement that are indicative of prejudice, stereotyping, or discrimination on the basis of sex, typically against women. Ito, bawal din sa Safe Spaces Act, persistent, uninvited comment or gestures on a person's appearance. So, kung pagkikita nyo palagi kang nagko-comment, ang pangit mo, hindi ka bagay sa buhok mo, ang iksi-iksi ng suot mo, pero ang lalaki naman ng iyong hita, parang ganong mga statement, yun ay maaring maging violation ng bawal bastos law. Also, the relentless request for personal details. Walang tigil na panghihingi sa isang babae, sa isang lalaki ng kanyang cellphone number, ng kanyang contact number, ng kanyang messenger account, Facebook account, kahit ayaw niyang ibigay, pero ikaw ay consistent, relentless, ayaw mong tumigil, makuha lang yung kanyang mga personal details, contact number, yung kanyang address, saan ba siya nakatira. So in that, pwedeng kasuhan kung sino man yung tao na yon na ayaw tumigil kahit sinabihan mo na hindi ka magbibigay ng information or personal details. Also, a violation is a statement of sexual comment and suggestions. Yan. So, nag-uusap-usap kayo bilang isang grupo, bigla na lang sisingit yung isang tao at siya ay magbibigay ng mga sexual comment or suggestion. Maganda siguro kung ganito yung position. Siguro bagay sa iyo kung ang ganitong position sa kama. Yon, maaring masubject ka for bawal bastos law. Also is the public masturbation or flashing of private parts, making offensive body gestures to someone, and similar lewd actions. Halimbawa, ikaw ay magpapakita ng iyong mga private parts, magmamasturbate na marami ang nakakakita, yun ay violation ng bawal bastos law. And another is persistent telling of sexual jokes and use of sexual names. So yung palaging bukang bibig, yung mga sexual jokes,